Hi! Ako nga po pala si Kim. Ngayon ay tatalakayin po natin ang komunikasyon. Una muna, ano nga ba ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay galing sa salitang Latin na communicare, na ibig sabihin ibahagi. Ito ay ang interaksyon ng mga tao sa isa't isa. Ang komunikasyon ay pag-uusap o paghahatid ng mensahe, pagpapalitan ng kuro-kuro o ideya sa iyong kausap o mga kausap. Verbal na komunikasyon, maaaring pasalita o pasulat. Nakakaapekto sa ating pagsasalita ang kapaligiran at pagmamana, heredity. Di-verbal na komunikasyon, nakikipagkomunikasyon ng hindi nagsasalita. Ito ay example ng komunikasyon. Sila ay may interaction. Maliban sa pakikipagkomunikasyon ng harapan o tinawag ni Martin Buber na dialogo, mayroon ding ginagamit na pakikipagkomunikasyon kung hindi natin makikita sila ng personal o harapan, katulad ngayon ng COVID-19. Telepono, nakakapagpadala ng boses. Inimbento ni Alexander Graham Bell. Cellphone, halos lahat tayo may ganito. Ito ay pinakamabilis na paraan para makausap at maipadala ang mensahe mo sa kausap mo. Liham, isang sinulat na mensahe mula sa isang tao patungo sa isang tao o grupo. Sa madaling salita, ito ay makalumang paraan ng pag-ulat ng mensahe. Internet, tayo makakapagkomunikasyon basta ikaw ay may internet. At mapapadala ang iyong mensahe ilang minuto lang at ginagamit ito bilyon ng mga tao. Sign language, ginagamit ng mga kapwa nating may kapansanan, ginagamit upang sila ay maunawaan o sa madaling salita, wika ng mga kapansanan. Mga kailangan sa pakikipagkomunikasyon. Tiwala sa sarili, paniniwalang na may kakayahang mag-isip at confidence sa sarili na maging positibo, matapang at malakas ang loob. Mapagkakatiwalaan, ito ay virtue na nagpapahiwatig na ang mensaheng nais na ipahatid ay tinanggap at pinaniniwalaan at napatunayan na ang mensahe ay totoo at di nagsisinungaling. Pagkakabuklod ng pamilya, ito ay pagpapahalagang nagaganap lamang kung sa loob ng tahanan ay may sapat na panahon sa pakikipagkomunikasyon ang bawat isa dahil dito ang pamilya ay nagkakaunawaan. Pagtutulungan, nagpapakita na ang isang tao ay handang ialay ang sarili at oras upang matugunan ang pangangailangan. Kapag ito ay na-apply sa loob ng tahanan, natitiyak ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya. So, ano nga ba ang kahalagahan ng komunikasyon sa isang pamilya? So, ang kahalagahan dito ay mabubuo ang ating pamamalasakit at malalaman ang pangangailangan, ninanais at problema nila. At mabubuo ang ating trust at syempre ang ating pagsasamahan. So, kapag walang communication, parang distant tayo sa kanila. So, kailangan talaga natin ng communication sa ating pamilya at araw-araw, syempre. Pagkakataon upang makilala at maunawaan ang bawat isa. So, as if your family growing up at tapos busy schedule, tas hindi pa kayo nagko-communicate, talagang hindi niya talaga makikilala ang isa't isa. So, if we apply this to our daily basis or siguro once a week, parang ma-really learn at matutunan natin ang bawat isa. Dahil as growing up, we tend to change our personalities and our likes. So, kapag wala talagang communication, parang hindi ka makaka-catch up doon. So, if we apply this, ito pati rin itong kahalagahan dahil if we don't communicate, parang magkakaroon ng distant relationship to our family members. Nakakapagdudulot ng tiwala sa sarili, sa pagsasamahan at relasyon. So, if we earn trust by communicating to our family members, parang paulit-ulit na natin gawin kasi comfortable na tayo eh. So, parang wala na tayong takot at meron na tayong confidence makipag-usap sa ating family members at iba pa. Pagkakataon upang mapag-usapan at malutas ang anumang sigalot. So, ang kahalagahan talaga ng communication sa ating pamilya ay dahil malulutas ang lahat ng sigalot dahil once nag-communicate, nag-share tayo ng opinions at problems at pwede na nilang malutas ang kanilang problema. At
Siyempre, magkakaroon ulit ng recognition, mga hamon o hadlang sa pagkakaroon ng mabisang komunikasyon sa pamilya. Pagharap sa maraming pagbabago, entitlement mentality, kawalang galang sa otoridad at nakakatanda, kahirapan sa pagsasalin ng pagpapahalaga, at paghihiwalay ng mga magulang, aka divorce, kahirapan sa buhay. Pagbibigay ng panahon at oras sa pakikipag-usap sa bawat kasapi ng pamilya, gamit ng kakayahan sa pakikinig, pagbibigay ng mensahe ng papuri at pagpapahalaga, at pagtatalakay ng maayos